This is Allen Berg. Allen Berg. Allen. Siya ay producer ng mga talagang movies abroad na pinapadala doon na magaganda na mga independent, di ba? So, produce ko lang siya. Siya yung lumapit sa akin para sa movie na to. Siya yung naging dahilan kaya nakapasok ako sa Rinwa. Oo, kaya nung nalaman niya na kailangan ng funding, so tinry niya ako. Kaya nilapitan niya ako. Last year, no? During your birthday? My birthday, sabi niya, may dadalhin ako in Plan 75 yung grupo. Yung Plan 75 group production, si Iko, tsaka Si Eiko, Jason. Tapos yung Gray. director, si Eiko. Si Chie. Chie. So, nung pagkasabi niya na meron ako introduce sa'yo, bla bla bla, baka gusto mo lang. Siyempre, pag nasabi yung Plan 75, maganda yun eh. Tsaka matinong production, maayos. Alam mong walang lukuhan. Alam mo yun. So sabi ko, sige, dalhin mo. So May 19, lunch, dun sa kanang birthday ko, dumating, ganyan. Dumating siya with the production, tapos pitch lang. Tapos ang pinaka-kick ko is, sinabi na, we're trying our best na masama siya next year sa Cannes. So, Meron silang record, maganda record nila. Ganun naman sa Cannes kung talagang, di ba, pag reliable ka, sikat ka, magaling ka, proven ka nila, malamang makapasok. So sabi ko naman, why not? Kasi last year, 3 years ko na sa sa Cannes eh. 3 years ko na sa Cannes. Na pumupunta ako doon. First year ko, observe. Kasi gusto kong mag-produce. Ano bang in ngayon, dito tsaka abroad. Second year is dala ko yung Topak, na pinalabas naman doon, di ba? Pinalabas doon. Pero hindi sa main competition, pinalabas lang doon. Sa market. Sa market siya, binenta namin doon. Tapos, nagbumalik ako doon, pang second year ko doon sa MIPCOM, yung Katlia Killer. Bentahan din yun, market din yun. TV series. TV series yun. Tapos last year, dinala na, kami naman ni Angel Aquino, yung silig na short film sa Director's Factory, Fortnite, kung tawagin. Yun yung first day ng Cannes na opening, yun yung siyang palabas na lahat ng iba-ibang bansa, directors, filmmakers, papanoorin. So yun yung third year ko. At the same time, yung second year and third year ko, bumibili ako ng movies, ng Nathan. Parang dinidistribute yung Buffalo Like Kids, yung Monster, Picnic. yung gano'n. Picnic. Ito ngayon, papalabas ko naman yung si Bago na dinub din ni Joel Torre at ni Jong ng Tagalog, yung Korean na naman. So, may mga ganon. So, ngayon, sa last year, nung lumapit si Alim, yung pagkasabing, pwedeng ipasok to Cannes. Hoping ako mapasok. Kasi 3 years nandun ako. Siyempre, kami lahat, di ba, parang, sana magka-red carpet kami. Di ba? Unang bati mo sa akin. Nung pagkakilala pa lang sa akin. Halaman mo ka ng pelikula pupunta sa Cannes. Actually, okay, ikikwento ko yan. So, di ba lahat naman, kung siyan kahit sino, plano na, wish, dream, lahat ng, kasi Cannes Film Festival, yan yung pinakamalaking film festival sa buong mundo. So, syempre, lahat ng artista, Hollywood o kahit saang doon nangangarap din na mapunta, magka-award, mag-red carpet. Ako, red carpet lang, okay na ako. So, kaya nung offer sa akin na ganito, sige, why not? Baka pag red carpet ako, maganda, di ba? And at the same time, connection, makakilala ka doon as filmmaker, hindi nga artista eh. So ngayon, ang nangyari, natupad yun ngayon. So hindi ako nagkamali na mag-trust kay Ale, mag-trust sa grupo. So yun yung umpisa namin, yung red carpet. At sana, hoping kami meron magsusunod. Next year, meron na naman kami for next year. So, okay, kwento ko yung journey namin ni Alem. Si Alem, 2 years ago, 3 years ago, second year ko, first year. First year mo pa lang pinakilala. Si Alem kasi, tahimik. So, merong connotation sa kanya na parang suplado, na hindi nagsasalita. So, ako naman, Diyos ko, bago ba sa akin ang suplado? May number 1 na suplado sa tabi ko, asawa ko. Diba? Tsaka gusto ko yung mga suplado, mas nire-reach ko yung mga suplado kasi merong dahilan kaya bakit ganun eh. But anyway, sinabihan ko siya, nagkakilala kami, so sabi ko, gusto kong baka kailangan mo ng producer, ganyan, gusto ko makipag-co-prod. Tinignan lang niya ako, sabi niya, okay. Ganun lang siya, okay. So, yun pala ang inisip mo. Anong ginagawa ng artistang to? Dito, like, Kasi wala akong movie, wala akong suplado nga. hindi ka naman sinabi. Hindi niya sinabi, nasa isip niya pala. Tapos ako naman, wala kasi akong paki doon kahit sino. Basta may sarili akong goal, sarili kong mundo, kahit ano ka pa, wala talaga. So anyway, second year,
nagkita kami, biglang sabi ko, ano, ako ha, okay pa rin ako ha, gusto ko pa rin, Chokes, gusto ko pa rin mag-produce ha, sabi ko, Chokes, nadidistract ako. Sabi ko, nadidistract ako, sorry, madala Gusto mo pa rin nagkita tayo ng second Kita year. kami second year, gusto kong mag-produce ulit, Alem, sabi ko sa kanya. So, umiti na siya. Tapos yun na nga, nag-offer siya ng, merong ganitong grupo, bla 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 bla. Sabi ko, sige. So, yun yung second year na in-offer niya, yun nga, last year. So, yun na. Ikaw, kwento ka. Kasi Hindi ka nga- naniwala sa akin. Hindi Oo. nga ako pinaniwalaan. But then eventually, kasi nga, nung nakikita ko siya, tapos parang, seryoso pala. Na seryoso talaga siya. Naghahanap ng pelikula at gusto talaga mag-produce ng film. Kasi parang, marami na kasi lumapit sa akin before. Mga artista din. Plus, hindi pa naman artista. Pero, yung mga business people or, hindi ganun kadali mag-produce ng pelikula na papasok sa Cannes. Hindi siya basta-basta. So yun. So nung nakita kong sobrang siya seryoso, kasi by then, ginawa niya nga yung Topak na nag-Locarno. Ako nga, hindi pa ako nagkakaroon ng film na pumupunta ng Locarno eh. So yun, so napabilib ako na may film sila sa Locarno. Tapos, distribute nila yung Monster na nanalo ng best script sa Cannes. Na Japanese film din, na parang, okay, so seryoso talaga. And so, every time na may narinig akong possibility na film, na posibleng mag-Cannes, kasi hindi naman to guarantee, there's no guarantee. Tinatanong ko siya kung gusto niya. And buti na lang kilala niya yung director ng Plan 75, alam niya yung Plan Grupo, 75. yes. And so nung nilapit ko, ayun, dun na. So yun na yun, nag-click kami, then after nun, okay, ikikwento niya ako ng kwento ng movie. Ako na lang muna dun sa iba. Like, alam niyo na hindi to Pinoy movie. Hindi cast dito mga Pilipino. Pero hindi kami yung dalawang producer na nagbigay lang ng pera doon. Hindi ganon. Okay? Nagbigay kami ng pera doon for collaboration, co-produce, but pumunta kaming dalawa ng 1 week sa Japan para mag-shooting doon. So kasama kami, like yung script from the start, sinend sa amin, okay na ba sa inyo to? Yung ganon, meron ba kayong gustong i-add o meron ba kayong question? Then, pangalawa, pumunta kami sa Gifu. 1 week kami doong nagtatrabaho ni Alem, nandun. Nag-observe din, syempre. Actually, inisip ko mga nag-observe ako bilang hindi lang producer, kundi artista, para bang pwede bang yung Proseso working, nila. yung proseso nila, yung mga ginagawa nila, pwede bang i-apply ko as producer sa Pilipinas. Pero ako mismo give up, hindi kakayanin. Malulugi ang producers. Sa totoo lang, kasi meron silang, di ba, ikaw nga mag-explain, merong 2-3 hours na, Oo, parang very strict sila sa time. And then also, meron silang ginagawa na maraming takes, pero yung ibang takes, kikilos lang yung artista, walang dialogue, para lang sa sound effects. Tapos uulitin ulit for basta maraming steps silang ginagawa. Ang sobrang linis. merong 3 hours na trabaho, tapos 1 hour stop, magnanap, di ba? Tapos 3 hours, 1 hour ulit. Hindi pwede, hindi kaya natin yon. So, sabi ko, pero imaginein mo to, nakakabilib lang sila. Ako, producer, lalo na pag-artista, na talaga ako, na natuwa ako. Kasi sabi ko, sana ganito din sa atin sa Pinas. Dumating kami sa condo, isang condominium. Pumasok kami doon daw shooting. Pagtingin ko, asan yung kable? Wala. Paakyat kami, saan yung kable? Saan yung ganito? Saan yung mga tao? Saan yung ingay? Kasi di ba sa atin, condominium, andun na lahat, yung mga Janet, mga lahat, nakikita mo na kable. Wala talaga at all. As in, yung normal, na walang nagsushoot. Tapos, sabi ko, walang ingay. Pagdating namin doon sa taas, ang mga salita nila na, halimbawa magtanong ka, sasabihin ng, yung grabing respeto nila, so nakakabilib sobra. Tapos walang ingay, wala respeto dun sa condo. Tapos Respeto sa kapitbahay. walang kang nakikita nakatambay, yung ganon. Nakakabilib sila. So yun gusto kong i-adapt, pero mahirap sa atin talaga, promise. Ang hirap. Nagagawa yun, walang kable. Saan nakaset up? Naka-set up sila dun sa kwarto itself. Sa Tapos location battery is, operated.
Oo. Tsaka nakasaksak lang. Basta ang Walang ganda. generator. Hindi nakakaabala sa mga... Hindi, bawal ba? Bawal, Japan? Japan. Very strict sila. Yun. Very respectful of their neighbors. Tapos, yun na. So, shoot kami doon. Bumunta din, when in fact, pumunta sila dito. Nag-shoot kami doon 1 week. Then, pumunta din dito ang buong cast. Yung bidang babae. Tapos, nag-shoot kami sa Tally Beach, Batangas. So kami ni Alem, kami ang naging location manager, kami ang bubuo ng lahat saan mag-shoot, pati food, lahat, buong production, kami naman. So, hindi lang to co-prod, bigay ng pera, kundi pati trabaho. Tapos nakakatuwa kasi may Japanese cinematographer, may French sound team, pumunta rin sila lahat dito. Tapos katrabaho nila yung Filipino production designer, Filipino assistant director, may Japanese assistant. So parang may counterpart, nagkaka-counterpart. So makita mo na kaya pala nating tumapat, kaya pala tumapat ng mga Pilipino sa mga French, sa mga Japanese, sa mga Singaporean na filmmakers, Yung na mga film Filipino, workers. dito lang nagtrabaho. Yung sa Philippine leg Dito, lang. Yes. Kumuha Yes. kami dito. Hindi sila involved dun sa Japan leg. Hindi sila. Kami lang talaga dalawa. So kumuha lang kami ng buong team dito. Oo. So yun, kami naghanap lahat. Name it kami. Location. So hindi man to Pinoy movie na Filipino movie talaga, hindi man to na sinasabing bida Pinoy, pero nagtrabaho ang mga Pinoy dito sa loob ng Renwa. Nakita nila yung kapasidad ng Pinoy. Bakit sila nag-film sa Philippines? Partly because kasali kami. We wanted din the Philippines to be involved talaga. Originally naisip ang peg talaga nung director Santorini. Syempre masyadong mahal to shoot in Europe. Oo. So the other option was Singapore. So pero parang kami medyo binida namin yung Pilipinas na Where does the story go na dito napunta ang story? it's supposed to be kasi an unknown location na open sea tapos may yate. Nasa loob ng isang yate. So, pwede kasi siyang gawin anywhere. Basta ang peg niya lang dapat kasing ganda nung Greece. At dapat hindi siya mukhang Japan. Mini-mention ba na Pilipinas? Hindi naman hindi mention dun sa film itself. Hindi. Pero makikita mo sa end credits. Actually doon ako na proud. Makita mo yung Face credit. yung pangalan ng mga Filipinos. Filipinos. Tapos inaano nila, may Japanese name. May Japanese name mga Filipino. Ilang countries pala yung Marami-rami. France, Japan, France, Singapore, Indonesia, Philippines, at Qatar. Miss Silvia, ano yung pinaka nagustuhan mo doon sa story? Film? Yung